Ano nga bang binalita dito sa ABS-CBN mga kababayan? ABS-CBN yun ha, huwag mong sabihin fake news yan ha. October 7, 2020. As of 2020, ang sabi ng ABS-CBN, more than 2 billion earned! 2 billion daw ha, more than. Here's how Raffy Tulfo spends the money he gets from YouTube. Paldo! Paldong-paldo. Oh, how much more mga kababayan? Ngayong 2026 at naging ano pa siya, senador pa siya. Bilyon-bilyon pala ang earnings niyan sabi ng ABS-CBN Ang tanong niyan mga kababayan, kung naideklara ba ni Raffy Tulfo yan sa BIR? Nang wasto? ABS-CBN ang nagsabi niyan mga kababayan, gayon pa man. Ang masama lang dito mga kababayan, kumikita pala siya ng limpak-limpak mga kababayan ha, kung pagbabasehan natin sa report ng ABS-CBN. Pero at the expense mga kababayan ng pamamahiyan niya ng kapwa at the guys mga kababayan of public service. Public service o pinipirahan lang ni Raffy Tulfo mga kababayan. Etong kanyang show. Nasabi ng ABS-CBN, bilyon na pala ang kanyang mga kababayan. Kinita. Wow. Yan po ang kasali sa diniskas na Ka-Eric at Doc Badoy mga kababayan. Panoorin niyo po. Ang Tulfo Brothers na yan, kinakapital pa na yan nila ang mga masa. Kung Oo nga. Tapos serbisyo publiko tayo dito. Diyan nga kayo yumaman Umamin din si Raffy mga kababayan na yung kanyang earnings. 'Di ba? Marami yan sa earnings sa YouTube. Tapos pa siya, mayroon pa siyang mga endorsement mga kababayan na robust ganyan. Mga pampatigas dahil lawlaw na daw yan Umaabot na sa kanyang income mga kababayan. Diyan pa lang ha sa kanyang YouTube. Tapos kung makababayan, makaasta na ang laki ng ambag niya sa lipunan. Akala mo kung sino. Samantalang pinagkakakitaan lang naman pala niya. pakinggan yung programa ni Raffy Tulfo at nito magkapatid na to, puro pinapaaway nila pangbabastos mag-asawa, mga magnobya, may mga magkarelasyon, tapos ikapital nila sa kanilang mga YouTube channel, sa kanilang mga program. Tapos pagkakitaan nila. Pagkakitaan nga. Sila ay matapang, i-bridge nila ang mga programa sa gobyerno. Pero ang totoo, sa mamamayan. Pero tingnan nyo kung paano sila nabubuhay. Kung mayroong pinaka-definition ng ipokrito at tarantado na yan, number 1 yan. Ang magkapatid na Tulfo ay nangunguna po sila dyan. Kaya kanina ang kabastusan niya, hindi po siya nasinita, hindi siya pinatigil ni Senate Presiding Judge Chis Escudero. Dapat nag-break si Chis Escudero, break muna tayo. Takot yan Kung ayaw ni i-admonish openly in court ni Chis Escudero, Ma'am Lorraine, dapat nag-break siya. Break muna, and then magkauko sila, wag naman natin ganun ang witness. Kung mayroon tayong negatibo na mga pananaw sa witness, hindi tayo pwedeng gumawa ng hatol dito nang ganun po dahil ongoing pa ang trial. The fact mga kababayan na tawagin niyang bastos, siya ang bastos. Pero gusto niyang pigain, ma'am Gusto niya pigain ang witness, ma'am. Also, Eric, what we've witnessed kasi through the years, under the Marcos administration, the years, is the degeneration of both houses in Congress, So that it has become really a rogues gallery. Mga kriminal, yung mga humaharap sa iyo na mga bastos. Remember na nandiyan tayo? Hindi man lang pinatabi. We were denied our lawyers, due diba? process, At meron silang script na isinasalaksak sa baga natin, and very arbitrary yung detention natin, diba? So it has really devolved into a rogues gallery, and that House of Congress, House of Crocs. Them there, marami sa kanila dyan, mga magnanakaw. So, ngayon lahat talaga yan, ipapakulong yan mga kababayan. Kulong natin yung mga buang na yan. Ilan lang naman yan sila. Doon talaga sa Payata City Jail. Usong tayo sa baha, sasabihin ko sa inyo, yung mga yan nandyan, sila yung mga nakinabang, basang-basa yung mga bahay ninyo, lubog kayo, may mga batang namatay, ang ibintang nyo, yung mga yan. I know quite a lot of them. Meron isa dyan, Eric, is really interesting. This Giselle Maceda. Is the wife of Edward Maceda, 4th District of Congress. Doktor yan And kilala ko yan, Alam mo, asawa niya itong anak ni Ernie Maceda, tama? Yes, that's right. So, anong nangyari pala? At the start of the Marcos administration, they were so shocked na si Sandro party ng party. Kailangan kasama sila, and they were so shocked at the money that was pouring in. She was telling me. Grabe,
All dust to the max. Congresswoman noon. No, and then kailangan mag-break ng asawa niya, siya naman ang pumalit. Alam mo ito mga ito, 'di ba? Mga crocodile na ito. She's really not a politician. But I saw the devolvement. Nakita ko dahan-dahan naging katanggap-tanggap na sa kanila. Ano yan mga dati mga Duterte yan eh. And then, Mga traidor yan, mga kababayan eh. Lahat naman mga Duterte dati. dahan-dahan, and then when money was given to them. Yan. Grabe. And then si Isko Moreno Isa pa just yan. recently came out with the list of congressmen of Manila, and she was part of it. 1.3 billion, no? Wow. 1.3 billion. And you know this makes me, it's interesting to me because nga when she started, kilala ko siya, hindi naman siya corrupt eh, no? Except that dahan-dahan nilamon. kahit si Edward hindi yan corrupt. Kaya lang yung kasalanan ni Marcos, no? Wala na. Lahat Kasalanan na. ng tatay niya din, ang dami nilang kinurap na Pilipino. Ang dami Kinurakot. nilang sinira at winasak na institution. I agree to that. Dude, even the Dude. judiciary. Di ba? The Ay, reason, nako. the reason why Yan nga, Kailangan natin masiguro na ang Korte Suprema, mga kababayan, na hindi pa, na-infiltrate yung mga bangag. Pero may naaamoy na tayo eh. Dahil bakit hindi nila mga kababayan inaksyonan yung ni Tatay Digong at Ibato? Full na talaga na dictatorship ito. PRRD is in The Hague now is because the Kulong kay Supreme lahat Court ng animal. allowed it. Diba? Yes. They should have stopped it, pero wala eh. Diba? So, Claro. I have Ang sinabi ni Isko Moreno, maganda yung binanggit mo Yeah. Kasi itong nagbabanal-banalan, Banal-banal ang abang tililing. nagtatago sa pulpito Pastor ng Jack. Biblia na palagi niyang kinukot. I'm talking about Benny yung banal na aso santong kabayo na si Benny Abante. Banala Itinutulong sila lahat Azwa. ni Isko Moreno. Hindi lang si Benny, pati itong si Joel Chihuahua. Chihuahua. Kasi lahat sila dyan sa congressman, sa mga members ng House of Representatives sa Manila. Ang kanilang flood control in the last 2 budget cycle sa buong metro, sa buong Manila na nga, Manila area, lungsod ng Manila, 14.2 billion pesos. And yet, lubog sa baha ang buong Kamaynilaan. 14.2 billion. Ibig sabihin, mahigit 7 billion every year in the last 2 years. Saan napunta? Hindi ito dahil sa basura na napupuno ang imbornal, ma'am, kundi dahil ito, walang proyekto, ibinulsa at ninakaw ang pondo. Go ahead, ma'am. Ninakaw to the I was max. just gonna say, no, yun sa mga tanong mo na yan, yung sagot dyan maliwanag na maliwanag. Binulsa ni Benny Abante, ni Joel Chua, ni Giselle Maceda, lahat yan, binulsa nila lahat yan. Lahat sila na nandyan sa Manila kasi nakita nyo kung maayos ang kung hindi sila nagnakaw sa Pilipino. Gel, makinig ka sa akin. Gel, Diba siya pang nagsabi na grabe ang corrupt ng mga Marcos. Tapos ngayon, wala na, bumangag na. Seda, kinakausap kita dahil ang pangit ng sagot niya talaga nung tinanong ko siya kung nag-sign ka ba sa impeachment ni Inday o Nag-sign siya eh. Nag-sign siya, oo daw, kasi gusto niya na magkaalaman. That's Kaalaman. stupid. Kayo nga ang nabulgar eh. That's stupid. Reason na binigay nilang lahat kasama itong Eli San Fernando ng Kamanggagawa party list. Pretentious activist. Ano yan? Tamang gagamit. Na alam mo naman, sabi ko nga sa kanya, shut the fuck up. We know it's about money. Gusto mo ng pera, nagnakaw ka. Repa Gel. Pips. Diyan ka na you've lost your soul. Doktor ka, Gel. Nakakahiya sa mga anak mo na pinalaki mo ng maayos. Yak. Pero ngayon, parehong-pareho na kayo na mga nandyan na dati kinamumuhian mo at kinadidirian mo. Nandyan ka na. No, so, I think Andyan na sa inidoro. I think the lesson here is nobody is immune from this. That's why may batas na dapat sinusundan tayo. Sa because classroom, may batas. that law stops us and protects us from ourselves and our greed. Wala na-corrupt na Na-corrupt na talaga. Kinurakot ang lahat. Yeah, and remember, mama, habang binabastos ni Rafi Tulfo na Ay, hindi pa pala tapos kay Rafi. Sige. at tarantadong senador na to, ang witness na lehitimong nasa witness stand sa proseso ng impeachment court ay tawang-tawa at parang tuwang-tuwa itong convicted criminal ng CPP Urban Operative na si Franz Castro. Francing. At para bagang Para pinilitin, no? Si Francisca, no? Franz pa mga kababayan na Francisca naman. pa ang nagsusulsol more
No, dahil obsessed ito si Franz Castro para pabagsakin ang Duterte political camp. At kung kaya, pati kaluluwa niya, ibinenta niya at ibinugaw. Kaya nga, dapat ano yan si Claire Castro. Pareho lang din si Franz Castro, no? Dapat pakulong yan, no? Dahil convicted na yan Kriminal na yan, mga kababayan. Convicted criminal. Kay Marcos. Kasama po ang kanilang peke na Communist Party of the Philippines at ang kanilang mga pagpupustura na revolusyonaryo. Hindi. Kayo ay extorsionista at kayo ay tagapagtaguyod ng mga Bayad muna yan sila, mga kababayan. Bayad muna. mandarambong at mga kurakot. At ma'am, ang lahat ng propaganda operations sa impeachment attack laban kay Vice President, we have received information na sila ang mga pasimuno nito, Ma'am Lorraine. Yeah, so I was gonna ask Eric, no, from the CPP perspective, kasi sinabi mo gusto nilang pabagsakin ang Duterte. Pero from what I've learned, no, ang gusto nilang pabagsakin si Marcos din. Marcos Duterte, walang pinagkaiba yan sa kanilang mga kababayan. Pero right now, ang kanilang uunahin muna ang Duterte. Dahil habang mahina pa, mga kababayan, si Sara ay Vice President pa lang. Dahil hindi nila kaya, mga kababayan, si VP Inday kung presidente na talaga. Pero once na ma-impeach yan si VP Sara, and then talagang hindi na makakatakbo, mga kababayan, at wala nang tatakbong Duterte, iiwan na lang, bahala na kayo. Mas buhay nyo, sasabihin ng mga Duterte, ang target naman nila, si Bangag naman. Promise. Marcos, di ba, na madaling madali, di ba?